Sa iba pang balita, naka-bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos si US Vice President Kamala Harris sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit dyan po sa Indonesia. At ang balita po mula ng White House, tinalakay ng dalawang leader ang maritime security sa South China Sea at pagpapalakas ng bilateral maritime cooperation ng Pilipinas at Amerika kasama ang ibang kaalyadong bansa. Matatanda ang kasama sa mga isinulong ni Pangulong Marcos sa ASEAN na matapos na agad ang Code of Conduct sa South China Sea sa gitna ng mga issue sa teritoryo sa West Philippine Sea. Suportado po ito ng South Korea at ng Japan, mga dialogue partners ng ASEAN. Tugon naman dito ng China, wag daw magkampihan. Sa chairman statement ng ASEAN, binanggit na committed ang mga bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at katiwasayan sa rehiyon nang hindi idinadaan sa dahas o pagbabanta. At alinsunod po yan sa mga prinsipyo ng international law, kabilang ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Update po tayo ngayon sa ASEAN Summit sa Indonesia na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos. At may balita live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Connie, Rafi, sa ikatlo at huling araw ng 43rd ASEAN Summit na ginaganap dito sa Jakarta, Indonesia ay naka one-on-one o bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos si Cambodian Prime Minister Hun Manet at si South Korean President Yoon Suk Yeol. Na inaasahan na matatalakay ng Pangulo sa dalawang lider ang mga usapin sa agrikultura, lalo na't isa ang Vietnam sa mga pinagkukunan natin ng bigas tuwing tayo mag-aangkat. At kamakailan nga nangako na magbebenta sa bansa ng bigas na mas mababa ang presyo sa gitna ng tumataas na demand at presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ang Cambodia naman, base sa sinabi ng nakausap nating source, ay isa sa mga maaaring mapagkunan ng bigas dahil isa rin sila sa mga lumalaki ang produksyon ng bigas sa ngayon. Inaantay pa natin na Rafi, Connie, ang impormasyon mula sa Malacanang kung ano ang pinag-usapan sa mga nasabing pulong. Samantala, nauna rito nakausap din ng Pangulo sa bilateral meeting si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na kinilala ang kontribusyon ng lumalaking komunidad ng mga Pilipino sa Canada. Ginanyayahan niya ring bubisita si Pangulong Marcos sa Canada at nauna rito nakausap din ni Pangulong Marcos si Chinese Premier Li Qiang. Sinabi ng Pangulo na patuloy makikipagtulungan ng Pilipinas sa China. Nagagalak daw ang Pangulo na may pag-usad sa negosasyon sa pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea, pero patuloy daw igigit ng Pilipinas ang karapatan nito sa South China Sea base sa international law. Sa mga sandaling ito, Rafi, Connie, ay nagaganap naman ang ASEAN-India Summit. Ang India ay isa sa mga pinakamalaking trading partners ng ASEAN at may interest din sa kontrobersyal na teritoryo sa South China Sea. At yan ang balita ko mula dito sa Jakarta, Indonesia. Balik sa iyo, Rafi, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina.